Brad, mag-morning devotion lang tayo. Ha? Makinig ka lang dyan. Okay? Hanggang oras yung klase mo? Nag-ayos po po ako. Oh, sige. Okay, ha? Yan ka lang. Hanggang makinig ka lang, ha? Ano naman to? Naka-YouTube ito, eh. Okay. Magandang umaga, mga mag-aaral, mga guro, mga empleyado ng ating Pardan, Lyceum o Alabang. Ganon din ang membro ng ating Board of Trustees sa pangunguna ng ating Presidente, Dr. Danilo Viayap. Mamaya naka-YouTube na tayo, pwede nyo nang sundan ito sa YouTube. Ganon din ang lahat ng ating mga brothers and sisters in Christ in several churches, both here and abroad. Nakikinig din sila sa pagitan ng YouTube. Ganon din ang aking mga miyembro ng kapamilya, the Valeriano and the Malik clan and related families. Also, members of my family, my wife, children, grandchildren, all our relatives and friends, and most especially our daughter Grace with Edwin in the US, following us in YouTube also. By the way, I'm your host. I am Evangelist Dr. Romeo Iumali. Pagpapatuloy po natin ang ating morning devotion. Ito po ay tuwing Lunes, bago po ang klase. Kaya simulan po natin ang ating devotion sa pagitan ng panalangin. Pwedeng makinig lang, ano? Devotion tayo. Brad, okay ba? Makinig lang, ha? Mag-morning devotion tayo. Pero gawin nyo lang yung gusto nyo gawin. Okay lang? Sige. Thank you. So let's pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. We thank you, our Heavenly Father, through Jesus Christ, your dear Son, that you kept us this night from all harm and danger. And we pray that you will keep us this day also from sin and every evil, that all our doings and life may please you. For into your hands we commend ourselves, our bodies and soul, and all things. Let your holy angel be with us, that the evil foe may have no power over us. Amen. Sige, makinig lang, ha. Ang short meditation natin ngayong umaga ay entitled Knowledge. Tama-tama ito sa atin. Bakit ba kayo nandito sa eskwelahan? For knowledge, di ba? Nag-aaral kayo, eh. Okay. So, tingnan natin kung ano sinasabi ng ating Biblia tungkol sa knowledge. Ano ba yung dapat nating malaman? Okay? Basahin natin ang Biblia sa unang Korinto, ikalawang kabanata, simula sa una hanggang 10 mga talata. Makinig lang, ano? Okay? Sa pakikinig kasi matututo tayo, eh. The Holy Spirit will work in your hearts. Okay? Okay. So, babasahin ko yung unang Korinto, kabanatang 2, simula sa una hanggang 10 mga talata. Okay? Ang pinapangaral ni Pablo. Yun ang title, ano? Ang ipinapangaral ni Pablo. Mga kapatid, nang ako'y pumunta sa riyan, pinahayag ko sa inyo ang hiwaga ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng kausayan ng pananalita o ng malawak na karunungan. Sapagkat nung ako'y nariyan, ipinasya kong wala akong ibang ipapaalam sa inyo maliban kay Hesukristo
at ang kanyang kamatayan sa krus. Noong ako'y nariyan, ako'y nangihinap at nanginginig pa sa takot. Sa aking panalita at pangangaral ay hindi ko sinubukang hikayatin kayo sa pamamagitan ng mahusay na talumpati at karunungan ng tao. Subalit nangaral ako sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu. Ulitin ko yun, ha? Subalit nangaral ako sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu, upang ang inyong pananampalataya ay masandig sa kapangyarihan ng Diyos at hindi sa karunungan ng tao. Maliwanag yun, ha? Kasi sinasabi rito, sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Makinig lang kayo, ang Espiritu Santo ay gagawa sa inyong mga puso. Okay? Ang karunungan ng Diyos. Gayunpaman, sa mga taong matatag na sa buhay, espiritual ay nangangaral kami ng salita ng karunungan. Hindi karunungan ng mundong ito. Yun, ha, maliwanag. Hindi karunungan ng mundong ito na ang kapangyarihan ay lilipas. By the way, naka-YouTube tayo, ha. Subalit, ang ipinahayag namin ay ang lihim na karunungan ng Diyos na hindi nahayag noong una na itinalaganas niya para sa ating ikaluluwalhati bago pa dikain ang sanlibutan. So maliwanag yun, ha? Walang isa man sa mga tagpamahala sa daigdig na ito ang nakaunawa sa karunungang iyon, sapagkat kung naunawaan nila yon, hindi sana nila ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tainga, hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Ngunit ito'y inihayag na ng Diyos. Ito, pakinggan niyo ito. Ngunit ito'y inihayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang mga pinakamalalim na bagay na may kinalaman sa Diyos. Walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayon din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. So, maliwanag ba yun? Okay? Yung po ang ating mga talata dito po sa unang Korinto, kabanatang 2. Kung meron kayong pagkakataon, basahin nyo rin po sa inyong Biblia pag kayo ay libre na. Okay? So, makukuha natin ang munting pag-aaral na ito sa pagitan ng portal sa prayer. Makinig lang, ha? Okay? Gaya ng binasa ko kanina, sa unang Korinto, kabanatang 2, talatang 2, sinasabi, "For I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified." Ulitin ko, ha. "For I decided to know nothing more among you except Jesus Christ and Him crucified." Okay. So, ang title po ng ating pag-aaral ay knowledge. Knowledge. Okay? Paul knew a lot. Marunong si Paul, eh. Before his conversion, he was a Pharisee. Alam niyo naman yung mga Pharisee, mga pinakamarunong na mga Hudyo, who had diligently studied the Jewish scriptures in Jerusalem. Ayan. Okay? After his life-changing encounter with the risen Lord Jesus on the road to Damascus, yun ang nangyari kay Paul kasi. Nung kanyang ipe-persecute yung mga Christians,
on his road to Damascus, no? Nagpakita sa kanya ang ating Panginoong Jesucristo. Paul's knowledge of the scriptures pointed others toward the Savior he had met personally. So yun ang ipinangangaral ni Pablo. Si Jesucristo na mismo siya ay nakausap on his way to Damascus. Paul was a persuasive teacher, a strong debater, and a passionate missionary teacher. But even for wise, knowledgeable, learned Paul, all the revealed wisdom of God came down to this. Ito ang sinasabi ni St. Paul. Jesus Christ and His death on the cross. There was no greater wisdom, no higher speech, no stronger debate technique. Nothing could beat the power of the cross. Maliwanag yun, ha? It is Jesus Christ who died on the cross. No? Okay. So often, we let our confidence in our faith rest on something more. Jesus, the cross, and the newest pop Christian devotional, whose author turns out to be too human and sinful, just like us. Or Jesus, the cross, and the family, like atmosphere of our church, which like real families has joys and challenges, or Jesus the cross, and our own emotions, when on some days we don't feel all that faithful. Sana nga, no, nagsisimba tayo. Okay? But there needn't be anything more. Only Jesus and Him crucified. Maliwanag yun, ha? That's all that we have to know. Okay? Only Jesus and Him crucified. That's all we need to know. Maliwanag ba? That's all we need to know. Meron ba kayong tanong? Meron ba mga tanong dyan? Maliwanag ba? Okay? So let's pray. Dear Jesus, may our faith rest not in the wisdom of man, but in the power of God at work in your cross. Amen. Okay, let's all join the Lord's Prayer. Alam niyo yung Lord's Prayer? Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. Let us receive the blessing of the Lord. The Lord bless you and keep you. The Lord makes His face shine on you and be gracious to you. The Lord look upon you with favor and give you peace. Thank you for listening. Okay? Every Monday ito, ha? And then kung Thursday, meron tayong Bible study. Thank you.